At nasa ating linya po at kausapin ho natin. May mga ilang mga nagtatanong ho kasi paano ngayon ang magiging pagtanggap natin, ng mga mamamayan sa mga susunod pang video ni Zaldico, lalo na sabi ng kanyang abogado, hindi naman kailangan niyang panumpaan ni Zaldico, dating Congressman Zaldico. Hindi naman niya ino-offer yan as a evidence. Yan ay sinasabi niya yung kanyang mga impormasyon na kanyang nalalaman. Pero yung ilan sa ating mga kababayan, kung hindi, alam naman kasi natin, simula pa may investigasyon eh. Kaya tayo umabot sa gantohong sitwasyon. Marami tayong gustong alamin. At marami tayong gustong matukoy at masampahan ng kaso. Paano kung itong mga mahalagang impormasyon na hindi mo mapapanumpaan? Malaman natin at nasa ating linya po, Chairperson, Department of Political Science, University of Santo Tomas, si Dr. Dennis Coronacion. Professor Dennis, magandang umaga po muli sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Prof? Magandang umaga po, Sir Orly. Magandang umaga rin mga taga-subaybay. Kung kayo nagkakausap-usap siguro mga kaibigan mo, mga political analyst din, anong tingin nyo rito? Anong basa nyo sa mga videong galing kay, allegedly galing kay dating Congressman Zaldico? Kung ito naman hindi niya kayang panumpaan at iharap sa korte, ipagtanggol sa korte, batay sa pahayag ng kanyang abogado, Prof. Dennis. Well, clearly po ang base na mismo sa pahayag ng kanyang mga abogado, no, ang audience na gustong kausapin ni Zaldico ay ang mga Pilipino, no, the Filipino public. So wala siyang plano i-present yung kanyang mga sinabi as evidence in a court. Clearly, ang kanyang nais kausapin ay yung mga taong bayan. So dahil taong bayan na kanyang gustong ang kanyang kausapin, mukhang lumalabas po, gusto niyang kumbaga i-discredit yung ating Pangulo at ganoon na rin naman yung ibang matataas na opisyal na allegedly kasabot nito sa pag-insert at saka pagbulsa ng pera ng parte ng national budget. So yun po ang nakikita ko na target ni Zaldico. Lalo pat sinabi ng kanyang lawyer na wala siyang planong gawin ito mga ebidensya, kundi parang protection upang pag siya ay namatay, alam na agad kung sino ang suspect. So kung baga sabi nga ng lawyer niya, ito ay dead man's testimony. Mm-hmm. So kung sakaling mamamatay siya in the near future, alam na kung sino ang suspect at kung bakit. Pero di ba dapat, Prof. Dennis, kung yan ay masabing dead man's tale o pahayag ng isang nanganganib ang buhay, mas dapat yung paratingin sa korte para mahanap ang katotohanan. Lalo-talo na dito sa hinahanap natin mga involved sa anomaly ng flood control. Hindi yung sasabihin mo tapos wala lang, makakalimutan lang, the following week may bago na naman, and then makakalimutan na naman ulit. Actually, tama ko kayo dun, kasi kung may ganyan kayo mga pinanghawakan ng mga importanteng informasyon, importante in the sense na kasi nandun siya mismo sa sa lugar, may allegedly nakausap niya ang Pangulo, nakausap niya si former House Speaker Martin Romualdez, pati yung mga yung mga key officials sa administrasyon na patungkol dito sa sa issue ng corruption. So napaka taas ng value ng kanyang testimonya sana kung sakaling gagawin niya itong isang legal evidence. At magiging tulay ito upang kung magkakaroon man ng mga kaso laban sa mga personalidad nito, kung totoo man ang mga sinasabi niya, magiging tulay ito, instrumento upang ma-convict yung mga involved na mga personal, mga high-ranking na mga officials. Mm-hmm. Kaso wala ko siyang ganung planong gawin base sa sinabi ng kanyang abogado. Imbes dahil gano'n ang kanyang parang nais niyang bumuo mag-create ng isang public perception na ang Pangulo ay involved dito, directly involved. At corrupt din, tulad ng mga senador at mga congressmen na involved dito sa corruption issue na ito. So parang naghahagis lang siya ng bato sa langit, ang tamaan, wag magalit dahil hindi niya planong harapin ito sa korte. Kaya ako rin naisip ko lang kasi, Prof. Dennis,
sayang din yung ibang mga narinig natin sa kanya na pinatototohanan naman ng ilang mga tao tulad ng 100 billion peso insertion. Sabi ni Senador Ping Lacson, oo, mukhang may ganon. At ang resulta niyan, may ilang mga opisyal ng gobyerno ang nagsipagbitiw sa pwesto para tanggapin ang investigasyon kaugnay ng pahayag ni Saldico. Pero paano mangyayari ng investigasyon kung after ng lahat ng yon, hindi naman siya maglalabas ng ebidensya, hindi rin siya magbibigay ng karagdagan sigurong mga dokumento o kung ano pa man na pwedeng panghawakan ng korte, mapupunta rin sa wala pala yung kanyang mga sinabing yun na meron din namang nakikitang akma yung ilang nakakaobserba dito, Prof. Dennis. Tama, no? Kasi bukod sa mga sinasabi niyang pinanghawakan niya ng mga ebidensya at saka sa kanyang testimonya na nilalagay siya doon sa lugar, nakasama niya yung mga public officials niya, no? Kaya kausap niya, kinocorroborate ng ilang mga witnesses din yung kanyang istorya. So, matibay sana ho, no? Kaya nga lang, again, sayang kasi ayaw niya gawin itong isang legal evidence. At alam naman natin yung proseso para gawing ebidensya ang isang kwento o kaya yung mga hawak na ebidensya. Kinakailangan nandito siya, manunumpa siya, at saka isusumitin niya yung mga hawak niyang ebidensya. Yun ang ayaw niyang gawin. Kaya nga ang tingin ho namin dito, ang kanyang nilalaro ay isang perception game o kaya optics. O parang ikukwento niya lang, nandun ang Pangulo, nakausap ko, meron din siyang hiningin pera, budget. So hanggang ganun lang po yun. Mas mainam sana upang kung talaga seryoso siya sa kanyang goal na sabihin yung katotohanan. Gawin niya na itong sobrang seryoso pa. Umuwi siya dito o kaya pumunta siya sa isang embassy at magbigay siya ng isang sinumpaang salaysay. Okay. Last siguro, Professor Dennis, ano nakikita ninyong kahinatnan ng mga ito? Nakailang video na siya. Paano kaya ito, paano ang magiging pagtanggap eventually ng mga taong bayan, ng ating mga kababayan sa kanyang mga susunod pa mga pahayag? Pati na rin yung mga nagdaang statement niya, Professor Dennis. Well, tingin ko po dito, dahil nga may mga ilan na nagko-corroborate sa kanyang mga statements. Baka may ilang mga kababayan tayo na maniniwala. Okay. Kasi mangyayari ho dyan na nasa level pa rin ng politika ang labanan. Imbis nasa level na ho ng legal and judicial. Mangyayari, taong bayan na mag-a-assess kung gaano ka makatotohanan yung kaya sinasabi. So, some would say na, totoo yan. Some would say na hindi totoo yan. So, it's hard to find the truth kapag ganyan ho ang usapan na sa level ng politika. Parati kong sinasabi kapag may mga ganyan mga pahayag, sana hindi padaanin lang sa Senate investigation o kaya sa House o kaya sa ICI. Sana tumuloy-tuloy ito dun sa mga proper legal forum, kagaya ng Ombudsman, o regular courts, saka sa Sandigan Bayan. Alright. Professor Dennis, maraming salamat po sa binigay na pagkakataon at sa pamamahagi ng inyong obserbasyon din sa mga usaping pambansa, lalo-lalo na may mga mangyayaring mga pagkilos sa November 30 na okay na naman siguro sa inyo, Professor Dennis, lalo na itong mga panawagan natin, nakbang para supilin ang korupsyon, hindi yan dapat hinahadlangan talaga, Professor Dennis, ano? Oo, dapat to. At manatili tayong vigilant. Kasama na ho yung magiging rally sa November 30 upang i-pressure ang ating pamahalaan na seryosohin yung anti-corruption drive. Okay. Sir Dennis, maraming salamat muli sa inyo. So ulitin po, good morning. Good morning po. Salamat po. Mga kapuso, Chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas, Dr. Dennis Coronacion, ng inyo pong napakinggan, mga kapuso.